I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung 10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacanang support this investigation, and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges? Unang-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong bilang isang namumuno sa NBI. Kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ano ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi na-i-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Wala pong any question on the timing kasi baka, or it's just a mere coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events din. Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroong isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview. Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na
It's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the PCDA. The chairman of PCDA is one of the closest advisors of the president now, and I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo? Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Isang tanong lang po. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila, tama na ang timpla. And yung huling pagharap ni Attorney Matibag, yun yung huling testigo nila for Tuesday. So ano po ang inaasahan ng Malacanang sa susunod na yugto ng impeachment trial, particular po sa pagdinig tungkol sa confidential funds na po? Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado. Follow-up question, Christian Bascones, Clear TV. Yusek, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats, no? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa bilang kumbaga hindi mabigat na itinuturing ng Pangulo yung mga threats sa buhay nila. Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento. Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso, kung hindi ang pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng Vice Presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-ookupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol doon sa sinasabing gustong Reconcile. Ang tanong po kasi ni Kato Nying at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte.
Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito partikular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente. Follow up po, doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kine-question nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng Palacio dito? Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod natin mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba, nagtatanong tayo, kaya ba ng isang Vice Presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon? Salamat. Sunod na tanong, Let Narciso, DCRH. Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial? Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panung. Wala pa pong na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol. So far, wala pa po. Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court? Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin. Salamat po. Sunod na tanong,